Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. You're what? Gulat na sabi ni Monique. Kung may postiso lang siya, baka nalulunan niya iyon dahil sa sinabi sa kanya ni Ira. Sabihin ba naman ito na mag-island hopping ito? Mabuti sana kung mag-isa nitong gagawin iyon. Pero kailan ba nag-enjoy na mag-isa lang ang pinsan niya? Ang masaklap, lalaki raw ang kasama nito. Relax, I'm just going island hopping, not marrying this guy who invited me. Hello? Okay ka lang? Gusto na niyang pukpukin ito sa ulo. Anong klaseng pag-iisip ba mayroon ito? You're going with a guy you barely know? I don't barely know Clyde. He's an old friend. A good one too. Kilala mo rin siya, diba? Clyde? Wala akong kilalang Clyde. Maybe the name Kalindo Amante would ring a bell? Napasinghap siya. Kahit bingi siguro siya, ay maririnig niya ang kuliling ng likha na pangalan iyon. Nasa college silang magpinsan na makilala nila ang lalaki. Campus figure si Clyde, palibhasi matalino ito at presidente ng iba't ibang organisasyon. Natural lang siguro makuha ni Ira ang pansin nito, pero ayon sa pagkakaalam nila ay hindi nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Kung bakit, hindi niya alam. Pero iyon ay isang bagay na ikinatuwa niya. Paano ay may lihim na pagtingin siya noon kay Clyde. Isang pagtingin na natiling lihim hanggang sa makagraduate sila ng kolehiyo. Sa palagi naman kasi niya, ay walang mabuting ibubunga ang pagbubunyag niya na nadarama niya para dito. Sa paglipas ng mga taon, ay nakalimutan na niya si Clyde, lalo't nagkahiwalay na ng tuluyan ang mga landas nila. But now he was back. Kung saan ito natisod ni Ira, hindi niya alam, at hindi niya at importanteng alamin pa niya. Ang dapat niyang pag-ukulin ng pansin ay ang piligrong dulot na pagbabalik sa eksena ng lalaki. Cool na palang palayo niya ngayon. Dati ay Lindon, hindi ba? Anya sa kawala ng ibang masasabi. Sa sobrang pagkagulat, ay saglit na natigalgal ang mga brain cells niya, kaya siguro hindi gumagana ng mabuti ang utak niya. Lindon is so common. Clyde suits him better. Kung makikita mo siya, sigurado mag-a-agree ka. Ani Ira, saan mo ba siya nakita? At a dinner party na ginanap sa yate. It turned out that the owner of the yacht is a friend of his. Hayun, nagkagulatan kami. Ako mas nagulat actually. I mean, he looks so gorgeous. At ang yaman na niya. We talked and he ended up inviting me to accompany him. I'm sure you had such a hard time deciding. Siyak na tinimbang mong mabuti ang pros and cons na pagsama sa kanya. Hindi napigilan ni Monique ang maging sarkastiko. Oh please, piniikot nito ang mga mata nito. Don't use your outdated, terribly old-fashioned, and old maidenhood-inducing yardstick on me. Kung gusto mo maging matandang dalaga, go ahead, knock yourself out, pero wag mo ko idamay. Napamaang siya dito. Kung sasapaking niya ito, aalugin o lalayasin na lang, ay hindi niya mapagpasyahan. Her cousin was something else. Kahit matagal na niyang kilala ito, ay may mga pagkakataong hirap siyang sakyan na pag-uugali nito. Okay. Kung walang kaso sa iyo ang magliwaliw sa kung saang-saang lugar habang walang boyfriend mo, ay bahala ka. I'm sure Johnson would understand. Diniin na niya pagbigkas ng katagang boyfriend. Mukhang tinabla naman ito. Natahimik kasi ito. Bigla ay hindi nito magawang salubungin ang tingin niya. I guess I'm being a bitch, right? Saad nito. Your words, not mine. Aniya. I have no intention of being unfaithful to Johnson. Tinitigan niya ito. Hey, I mean it. Giit nito. Pero ayoko rin palagpasin na maganda pagkakataong ito. I love to travel, and you know that. And Clyde, well, he seems like a perfect companion. Therein lies the danger. Sa loob-loob niya, hindi pa niya nakikita ulit si Clyde. Pero kung ang pagbabasehan ay pagkatao nito noon, tiyak niyang kahit ang isang santa ay matutuksong magkasala kung ito ang kasama. Far be it for me to interfere. I don't want to impose my outdated and old maidenhood-inducing yardstick on you. Wika niya. Huwag ka namang ganyan, ani Ira.
Gawin mo ang gusto mo, sabi niya at saka nagpaalam dito. Ira should not interfere, at least not to that extent. Alam niya iyon. Hindi na siguro siya sisisihin ni Johnson kung hindi niya mapagampanan ang tungkuling iniatas nito sa kanya. Pero hindi rin niya matatahimik. Pakiramdam niya ay hindi pa best effort niya ang ibinibigay niya. Kaya tuloy hayon siya, parang lukaret na urong-sulong sa pagpasok sa opisina na tuklasan niya ang pag-aari ni Clyde. Hinanap pa niya sa directory ang numero ng kumpanya na tatandaan niyang binanggit ni Ira ang pangalan. Tumawag siya roon at itinanong ang eksaktong address niyon. Ngayon ay nandoon na siya. Inilam niya sa reception kung naroon si Clyde. At nang sabihin sa kanya na nandoon ang lalaki, ay tumuloy siya sa palapag kung nasaan ang opisina nito. Naisip niya na baka kailangan niya ng appointment para makausap ito. Appointment siya riyan, napaingo siya. Para namang kasing hindi siya naging kaibigan nito kahit paano. Bumalik sa alaala niya yung panahon na kakasakasama nila ni Ira ang lalaki. May boyfriend noon ang pinsan niya. Siya ay wala. Certified member siya ng NBSB Club. No boyfriend since birth. Crush na crush niya si Clyde. Kaya tuwing yayayain sila nito na gumimik, ay walang palyang sumasama siya. But they never went out on their own. Parati grupo sila. Mabuti na rin iyon. Tiyak na matataranta siya at magbubuhol-buhol ang dila niya at takbo ng isip niya kung silang dalawa lang ang magkakasama. Mukha namang hindi siya napapansin nito sa paraang gusto niya. Well, with Ira around, why would any guy waste time looking at her? Nanlumo siya. Mula noon, ay parang ganoon pang kalakaran. Parati siya nalilimlima ng anino ng pinsan niya. Mag-angst ba? Tuyan ang isip niya. May misyon siya sa pagpunta sa opisinang iyon, kaya hindi iyon ang tamang panahon para sariwain ang nakaraan niyang hindi naman talaga kaaya-aya pang balikan. Huminga siya ng malalim at inipon ang lahat ng lakas ng loob niya. Itinulak niya pabukas ang salaming pinto. Good morning, miss. May I help you? Magilo na bate sa kanya ng babae nakaupo sa reception area. Sinabi niyang packing niya pati ng pangalan niya. One moment, I have to check if he's in. Anang babae saka iniangat nito ang telepono. May kinausap ito. Mr. Amante would see you now. Itinuro nito sa kanyang daan patungo sa opisina ni Clyde. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong mag-ulong-sulong na nasa labas na siya ng pinto ng opisina. Sinulubong kasi siya ng babae nagpakilalang sekretarya ni Clyde at saka siya sinamahan nito. Ito nang kumatok sa pinto. Binuksan nito iyon at saka nito inihayag sa kung sino mang nasa loob na nandoon na siya. You may come in. Nakangiting sabi nito nang balingan siya. Mas gusto yata niyang tumalikod at magtatakbo palabas ng gusali pero magmumukha siyang lukaret kung gagawin niya iyon kaya kumilos siya ng kaswal at tumuloy sa loob ng opisina. Good morning. Namatay ang katagas sa mga labi niya na mag-angat ang mukha ang lalaki na noong pagpapasok niya ay nakatungo at may mabilis na pinipermahan ng mga papeles. He looked gorgeous. Pinirata niya ang mga kataga na sambit ni Ira sa paglalarawan sa lalaki. Sa iilang pagkakataon sa buhay ng pinsan niya ay tila hindi ito naging eksaherado. Gorgeous nga ang akmang description para kay Clyde. May tsura na ito noon pa man, pero sa pagkakataon ng bahid ng maturidad ng anyo nito ay mas nagdagan ng karisma nito. Hayun nga, at para naengkanto na siya habang nakatingin dito. Mukha nagtaka ito sa reaksyon niya. Kumunot ang noon nito kapag kuwan ay nginitian siya. Cat got your tongue? Swabing tanong nito. You don't have any cats? Ganteng sabi niya. Hindi niya alam kung saan galing isinagot niya. Tumawa ito. Buong buo iyon. Lalaki-lalaki ang dating sa kanyang pandinig. You haven't changed a bit, Monique. Nakangiti pa ring wika nito. Bumagsak ang kalooban niya sa sinabi nitong iyon. Nagbalik sa alaala niya ang hitsura niya noong college pa siya. Parating t-shirt at maong na pantalon ang isinuot niya. Nakatali lang ang buhok niya lagpas balikat ng haba. Wala siyang makeup. In short, manang ang dating niya. She hadn't changed a bit. Para nang sinabi nito na kasing mangmang pa rin siya ng dati. Ano ba kasi inaasahan mo? Kahit kailan ay hindi siya naging palaayos kaya bakit masasaktan ang ego niya nang masabihan siya na hindi nagbagong itsura niya. But you have, sabi na lang niya. Kunwari ay hindi niya alintana ang lihim na insulto na pakaloob sa mga binitawang kataga nito. In what ways? Nagbibirong sabi nito. Fishing for compliments, Lyndon? Oh, I'm sorry, I mean... Clyde? Tumawa na naman ito.
Sa kung anong dahilan ay para may kinikilitin kung ano sa kanya kapag naririnig niya ang tunog na iyon. Masama bang mamingwit ng papuri? Ganting sabi nito. Sus, maraming pumupuri sa'yo. Sigurado ako, hindi ka pa rin ba nagsasawa? Whoever gets tired of hearing compliments? You're right, let's not waste time trading praises. Trading praises ka riyan. Muntik na siya mapaingos. Wala naman ako narinig na papuri galing sa iyo. I'm so happy to see you, Monique. Malamang na naikwento sa iyo ni Ira na nagkita kami. Patuloy nito. Ganoon na nga, gusto ko lang sana natigilan siya. Ang pake talaga niya sa pagpunta sa opisina nito ay para pakiusapan ito na huwag nang yayain ng pinsan niya. She had every intention of explaining the situation to this guy, hoping he would understand. Pero na mga sandaling iyon ay nag-aatubili siya. Nakakaalangan yata na sabihin ito ng ganoon. Baka sabihin nito na masyado siya nakikialam sa buhay ng may buhay. Ira was an adult. After all, mali man o tamang ginagawa nito, ay nasa hustong gulang na ito kaya walang maari manghimasok sa mga pasya nito. What is it, Monique? Tanong sa kanya ni Clyde. Oh, I get it. You wanna come with us? Konklusyon nito. Hindi, please, don't be shy about it. Actually, I should have thought about it myself. Hindi lang agad kita naalala. Ouch! Sa loob-loob niya. Kung sa bagay, hindi siya ang tipo ng babaeng tumitimo sa alaala ng mga lalaki. That was the plain, simple, and painful act. I would like to include you in my invitation. In fact, I would be happy if you could come with us. It would be like old times. Sa tingin niya ay sincero ito at hindi siya isinasama sa paanyaya dala lang ng utos sa kagandahang asal. Naisip niya, kung kasama siya ng dalawa kahit paano siguro, ay mababawasan ng tsansang mahulog ang loob ni Clyde at Ira sa isa't isa. Anong gagawin mo para hindi sila magkagustuhan? Humarang sa gitna nila? You could try capturing Clyde's attention. Muntik na siya mapahagalpak sa tawa sa ideyang iyon. Where did that come from? Para napaka-out of this world niyon. Hindi lang yung suntok sa buwan, kundi suntok na yata sa Pluto. What's so funny? Ani Clyde, ha? Nakangiti ka kasi. What are you thinking that is making you smile like that? Secret? Pamisteryong sagot niya. Ikaw talaga? Hindi ka pa rin nagbabago. Anyway, how about it? Do you accept my invitation? Hindi mahirap para sa kanyang basta magbakasyon. Kapag tapos na pagde-deliver ng mga prutas, ay wala na siyang masyadong ginagawa. Sure, thanks. Natagpuan niya yung sinasambit niya mga katagang iyon. Wala pa siya naiisip na specific plan para maharangan ng posibleng pagkaakit ni Clyde at Ira sa isa't isa, pero natitiyak niya may mabuting idudulot ang presensya niya. Or so she hoped with all her heart. Ngayong kasama ni si Monique sa island hopping, Mga ka-felisidad, maiiwas ba ni Monique ang pinsan sa pagkakasala? Kaya naman, abangan!